Kumusta, mga kapwa ko mangingisda? May tanong ako sa inyo. Akala nyo ba, kapag napakakapal na ng yelo, soundproof na ang mundo ng mga isda sa ilalim? Na pwede na kayong maglakad, magbagsak ng gamit, at kumilos ng hindi sila naaabala? Pag-uusapan natin ngayon ang isang bagay na baka hindi nyo pa naisip. Paano kung naririnig ng isda ang bawat hakbang nyo mula sa layong 20 metro? Oo, tama ang narinig nyo, 20 metro. Sa video na ito, malalaman nyo ang katotohanan na posibleng magpabago sa buong diskarte nyo sa pangingisda sa yelo. Ito na siguro ang sagot kung bakit madalas, kahit anong ganda ng pain nyo, umuuwi kayong walang huli. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na ang konting ingay ay nakakatakot talaga sa isda sa ilalim ng makapal na yelo? I-comment nyo sa ibaba. Gusto kong malaman ang opinyon nyo bago natin simulan. Ilang dekada na nating naririnig sa mga nakakatanda, "Shh! Huwag kang maingay. Matatakot ang isda." At sinusunod naman natin, hindi tayo sumisigaw, hindi tayo nagpapatugtog ng malakas. Pero hanggang doon lang ba? Karamihan sa atin, ang paniniwala ay basta makapal ang yelo, nagsisilbi itong harang, isang solidong pader sa pagitan ng ating mundo at ng mundo nila sa ilalim. Kaya't pagdating sa lawa, ano ang ginagawa natin? Naglalakad tayo ng normal. Binabagsak ang ating mga gamit. Binubutasan ng yelo gamit ang maingay na auger. Tapos uupo at magtataka kung bakit walang kumakagat. Ilang taon na nating ginagawa ito, di ba? Butas dito, takbo doon. Para kumuha ng gamit, tapak dito, tapak doon. Akala natin, okay lang. Akala natin, ang katahimikan ay nangangahulugan lang na huwag magsalita ng malakas. Ngayon, sisirain natin ang nakasanayang paniniwalang iyan. Unahin natin ang pinaka-basic na konsepto, ang tunog. Marami ang nag-aakala na ang tunog ay pare-pareho lang kung paano ito gumalaw, nasa hangin man o nasa tubig. Dito pa lang, malaki na ang pagkakamali. Isipin nyo ito, kapag may kumakatok sa pader sa kabilang kwarto, naririnig nyo, di ba? Iyon ay dahil ang tunog ay mas mabilis at mas malakas na naglalakbay sa mga solid na bagay kumpara sa hangin. Ang yelo ay isang solidong bagay. Bawat tapak mo, bawat pagbagsak ng gamit ay lumilikha ng vibration na direktang dumadaloy sa yelong iyon. Hindi ito basta tunog na naririnig ng tenga. Ito ay isang pisikal na alon ng enerhiya. At ang enerhiyang iyon ay hindi basta-basta humihina. Sa katunayan, ang yelo ay nagsisilbing isang malaking drum skin, isang higanting amplifier para sa bawat ingay na ginagawa mo sa ibabaw nito. Kaya, yung akala mong mahinang yabag lang ay isa ng malakas na kalabog na bumababa patungo sa tubig. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tubig. Kung ang yelo ay mahusay na konduktor ng tunog, mas mahusay pa ang tubig. Ang sound waves ay naglalakbay ng halos 4 beses na mas mabilis sa tubig kaysa sa hangin. Isipin nyo, yung vibration mula sa yabag mo na dumaan na sa yelo. Pagdating nito sa tubig, hindi ito hihina. Bagkus ay lalo pa itong kakalat sa mas malawak na lugar at sa mas mabilis na paraan. Para kang naghagis ng isang malaking bato sa isang tahimik na lawa. Yung ripples or alon ay kumakalat ng malayo, 'di ba? Ganoon din ang sound waves sa ilalim ng tubig. Yung isang kalabog mo sa itaas ay nagiging isang malaking disturbance sa ilalim. Hindi ito isang simpleng plop lang na naririnig ng isda. Ito ay isang pagyanig sa buong kapaligiran niya, isang senyalis ng panganib na paparating mula sa itaas, isang bagay na hindi natural sa kanilang tahimik na mundo sa ilalim ng yelo. Para mas maintindihan natin ang epekto nito, kailangan nating isipin kung paano nakakarinig ang isang isda.
Ang mga isda ay walang tenga na tulad ng sa atin, pero mayroon silang dalawang pangunahing paraan para makaramdam ng tunog at vibration. Una ay ang kanilang panloob na tainga na nakakadetect ng sound waves. Pero ang mas importante at mas sensitibo ay ang kanilang lateral line. Ito ay isang linya ng mga sensory organs sa magkabilang gilid ng kanilang katawan, mula ulo hanggang buntot. Ang lateral line na ito ay sobrang sensitibo sa mga pagbabago sa pressure at paggalaw ng tubig. Ito ang ginagamit nila para makaiwas sa mga predator, para mahanap ang kanilang pagkain, at para makaramdam ng kahit anong abnormal sa kanilang paligid. Para sa kanila, ang vibration ay hindi lang tunog, ito ay impormasyon. Ito ay nagsasabi kung may panganib or wala. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lateral line na ito para sa atin na nasa ibabaw ng yelo? Ang bawat yabag mo ay lumilikha ng low frequency na thump or kalabog. Ang mga low frequency sound na ito ay eksakto ang tipo ng vibration na pinaka-epektibong nadarama ng lateral line ng isda. Hindi ito tulad ng mataas na tunog ng usapan o tawa na mas madaling masisira o hihina. Ang mababang kalabog ng iyong mga paa ay naglalakbay ng malayo at malakas sa ilalim ng tubig. Para sa isda, ang paulit-ulit na kalabog na ito ay parang yabag ng isang malaking predator na papalapit. Ito ay isang malinaw na signal para sa kanila na umalis ka na dyan. May panganib. Kaya bago ka pa man makaupo at maihulog ang iyong pine, ang mga isda sa lugar na iyon ay maaaring nagtago na o lumayo dahil sa mga vibration na nilikha mo pa lang sa paglapit mo. Isipin natin ang isang tipikal na umaga sa isang nagyayelong lawa. Tahimik ang lahat. Ang mga isda sa ilalim ay kalmado. Marahil ay naghahanap ng pagkain o nagpapahinga. Tapos, dumating ka. Mula sa pampang, sinimulan mo ang iyong paglalakad sa yelo. Unang hakbang, tampo. Ang vibration ay agad na tumakbo sa yelo at bumaba sa tubig. Ang mga isda na malapit, sabihin nating nasa loob ng 5 metro, ay agad na nakaramdam nito. Naging alerto sila. Pangalawang hakbang, thump. Ang mga isda na medyo malayo, baka 10 metro ang layo, ay nagsimula na ring makaramdam ng pagbabago sa pressure ng tubig. Nagpapatuloy ka sa paglalakad. Thump, thump, thumpay pa. Sa bawat hakbang, lumalakas at nagiging mas regular ang signal ng panganib. Para sa kanila, ito ay isang malaking nilalang na papalapit ng papalapit. Ito ang kanilang instinct for survival. Ngayon, pag-usapan natin ang numerong 20 metro. Ito ba ay eksaktong numero? Hindi naman. Ito ay isang pagtatantya para bigyan tayo ng ideya kung gaano kalayo ang naaabot ng ating ingay. Sa katotohanan, maaari itong maging mas malayo pa. Depende ito sa kapal at klase ng yelo, sa lalim ng tubig, at sa uri ng isda. Halimbawa, ang tinatawag na black ice o malinaw na yelo ay mas siksik at mas mahusay magpadaloy ng tunog kaysa sa yelo na may snow sa ibabaw. Ang mababaw na tubig ay mas mabilis na maapektuhan ng vibration mula sa itaas. At ang mga isda tulad ng trout or perch ay kilalang mas nerbiyoso at mas sensitibo sa mga disturbance kumpara sa ibang uri. Ang punto dito ay huwag nating isipin na ligtas na tayo sa ingay dahil malayo tayo. Ang 20 metro ay isang ligtas na paalala na ang ating presensya ay may malaking epekto. Ang pinakamatinding ingay na ginagawa natin ay ang pagbubutas. Gumamit ka man ng hand auger or gas-powered auger, ang proseso ng paggiling at pagbasag ng yelo ay lumilikha ng napakalakas na ingay at vibration. Para sa mga isda, ito ay parang isang pagsabog. Isipin mo na lang, ikaw ay nasa loob ng iyong bahay at biglang may nag-jackhammer sa iyong bubong. Ano ang gagawin mo?
tiyak na tatakbo ka palabas sa takot. Ganoon din ang nararamdaman ng mga isda. Ang ingay ng auger ay hindi lang basta nakakairita. Ito ay nakakataranta. Ang mga pag-aaral gamit ang underwater cameras ay nagpapakita na sa sandaling magsimula ang pagbubutas, ang mga isda sa malaking radius sa paligid ng butas ay nagkakagulo at mabilis na lumalayo at hindi sila basta-basta bumabalik. Maaaring abutin ng 15 hanggang 30 minuto or mas matagal pa bago sila maglakas loob na bumalik sa lugar na iyon. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag-setup ng ating mga gamit. Pagkatapos nating magbutas, ano ang susunod? Ibabagsak natin ang ating tackle box. Blag! Ibababa natin ang ating upuan. Hood. Itatayo natin ang ating fishing shelter at kakalabugin ang mga poste. Bawat isa sa mga tunog na ito ay isang panibagong shockwave na ipinapadala natin sa ilalim ng tubig. Akala natin ay tapos na ang pinakamaingay na parte, ang pagbubutas, kaya pwede na tayong mag-relax. Pero ang totoo, pinapatungan lang natin ang stress na naidulot na natin sa mga isda. Kung may isda mang nag-isip na bumalik pagkatapos ng ingay ng ogre, siguradong aatras ulit sila kapag narinig nila ang sunod-sunod na kalabog ng ating mga gamit. Ang pagiging mangingisda sa yelo ay nangangailangan ng pasensya at pag-iingat mula sa unang hakbang hanggang sa huling sandali. Kaya ano ang solusyon? Paano tayo magiging mas tahimik at mas epektibo? Ang unang hakbang ay ang pagbabago ng mindset. Isipin mo na ang yelo ay hindi isang sahig, kundi isang manipis na bubong ng bahay ng mga isda at ikaw ay naglalakad sa ibabaw nito. Ang unang dapat gawin ay ang maglakad ng dahan-dahan at maingat. Huwag mag-stomp. Iangat ang paa at ilapag ito ng marahan. Kung may snow sa ibabaw ng yelo, mas maganda dahil ito ay nagsisilbing unan na nagbabawas sa vibration ng iyong mga hakbang. Iwasan ang pagtakbo, lalo na kapag papalapit ka na sa iyong fishing spot. Kung kailangan mong kumuha ng gamit, lakarin mo ng dahan-dahan, huwag takbuhin. Ang bawat hakbang ay mahalaga. Pangalawa, maging organisado bago ka pa man tumuntong sa yelo. Ihanda mo na ang lahat ng iyong gamit sa isang sled or pulk. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang magpabalik-balik sa sasakyan. Kapag nasa spot ka na, islide mo lang ang sled ng marahan. Kapag kukuha ka ng gamit mula sa iyong tackle box, buksan ito ng dahan-dahan. Huwag mong ibagsak ang mga gamit sa yelo. Ilapag mo ito sa iyong sled o sa isang piraso ng foam para mabawasan ang ingay. Ang bawat maliit na detalye, tulad ng paglalapag ng iyong thermos, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang layunin ay bawasan ng lahat ng hindi kinakailangang ingay na gawa ng tao. Pagdating sa pagbubutas, may mga diskarte rin para mabawasan ang ingay. Kung gagamit ka ng power auger, siguraduhing matalas ang blades nito. Ang mapurol na blade ay mas matagal magbutas at lumilikha ng mas maraming vibration. Kapag malapit mo ng malampasan ng yelo, paggalan mo ang pag-ikot. Iwasan mo yung biglang bagsak ng auger sa tubig na lumilikha ng malakas na splash at kalabog. Pagkatapos magbutas, linisin ang butas ng dahan-dahan gamit ang skimmer. Huwag mong ihampas ang skimmer sa yelo para matanggal ang yelo dito. Kaskasin mo lang ito ng marahan sa gilid ng butas o gamitin ang iyong kamay. Kapag nakapag-setup ka na, ang susunod na hamon ay ang manatiling tahimik. Iwasan ang pagtayo at pag-upo ng paulit-ulit. Iwasan ang paglalakad-lakad sa paligid ng iyong butas. Kung kailangan mong gumalaw, gawin ito ng mabagal at sinadya. Kung kasama mo ang iyong mga kaibigan, mag-usap sa normal na lakas ng boses.
Ang tunog ng boses sa hangin ay hindi kasing problema ng impact noise sa yelo. Ngunit ang malakas na tawanan at sigawan ay maaari pa ring magdulot ng sapat na vibration. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging conscious sa bawat kilos mo. Isipin mo palagi, nakakalikha ba ako ng ingay na makakatakot sa isda? Maaaring may magtanong, paano naman yung mga lures na maingay tulad ng mga rattle baits? Hindi ba't ang mga iyon ay idinisenyo para maka-attract ng isda? Magandang tanong. Dito natin kailangang intindihin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng tunog. Ang mga ingay na ginagawa natin, yabag, kalabog, pagbubutas, ay mga irregular, biglaan at malalakas na tunog. Sa mundo ng kalikasan, ang mga ganitong tunog ay karaniwang sinyalis ng panganib ng isang malaking predator. Sa kabilang banda, ang tunog ng isang rattle bait ay ritmiko, paulit-ulit at kadalasang ginagaya ang tunog ng isang nasasaktang isda o iba pang maliliit na nilalang na pagkain ng mas malaking isda. Ito ay tunog na nagpapahiwatig ng pagkain at hindi panganib. Subukan nating mag-isip ng isang analogy. Ikaw ay nasa gubat at nag-aabang ng usa. Kung maririnig mo ang ritmikong tunog ng pag-scrape ng isang hayop sa puno, baka isipin mong pagkain iyon. Pero kung bigla kang makarinig ng malakas na kalabog ng nabaling sanga sa likod mo, ano ang una mong reaksyon? Tiyak na magiging alerto ka at iisiping may panganib. Ganoon din sa isda. Ang paulit-ulit na pagjig mo sa iyong lure ay isang anyaya. Ang biglaang pagbagsak ng iyong tackle box ay isang babala. Mahalagang malaman ang pagkakaiba ng good noise at bad noise sa pangingisda. Ang ingay na galing sa iyong pain ay kontrolado at sinadya, habang ang ingay mula sa iyong kapabayaan ay aksidente at nakakataboy. Isipin mo yung mga veteranong mangingisda, yung mga lolo na madalas nating makita na laging may huli. Napansin nyo ba kung paano sila kumilos? Sila ay mabagal, deliberado, at halos hindi mo maramdaman ang kanilang presensya. Hindi sila nagmamadali. Dahan-dahan silang naglalakad, maingat na inilalapag ang kanilang mga gamit, at tahimik na nag-aabang. Hindi ito dahil sa wala na silang lakas. Ito ay dahil sa mga tao ng karanasan at obserbasyon. Alam nila, kahit hindi nila maipaliwanag sa siyentipikong paraan, na ang katahimikan at pag-iingat ay susi sa tagumpay. Sila ang buhay na patunay na ang paggalang sa kapaligiran ng isda ay nagbubunga ng mas maraming huli. May isang eksperimento na ginawa ang ilang mga mananaliksik. Naglagay sila ng hydrophone, isang underwater microphone, sa ilalim ng yelo. Pagkatapos ay pinaglakad nila ang isang tao sa ibabaw, mula sa layong 50 metro papalapit sa hydrophone. Ang resulta ay nakakagulat. Kahit sa layong 50 metro, malinaw na nare-record ang bawat thump ng mga yabag. At habang papalapit ang tao, ang tunog ay hindi lang lumalakas, ito ay nagiging mas malinaw at mas nakakabahala. Sa layong 20 metro, ang tunog ay parang malakas na pagtambol. Sa 10 metro, ito ay parang isang malakas na lindol. Ito ay isang solidong pruweba na ang ating mga simpleng kilos ay may malaking epekto sa mundo sa ilalim. Ang isa pang dapat isaalang-alang ay ang epekto ng grupo. Kapag marami kayo sa isang lugar, ang ingay ay compounded. Ang yabag ng isang tao ay sapat na. Paano pa kaya kung 10 tao ang naglalakad, nag-uusap at nag-aasikaso ng kanilang mga gamit? Ang lugar na iyon ay nagiging isang no-go zone para sa mga isda. Ito ang dahilan kung bakit minsan mas epektibo ang mangisda ng mag-isa o lumayo ng kaunti sa karamihan. Kung pipiliin mong sumama sa grupo,
Subukang kumbinsihin ang lahat na maging mas maingat. Ang tagumpay ng isa ay nakasalalay sa disiplina ng lahat. Tandaan natin na ang pangingisda sa yelo ay isang panghihimasok sa teritoryo ng mga isda. Tayo ang bisita sa kanilang tahanan. Sa taglamig, ang metabolismo ng mga isda ay mas mabagal. Mas kaunti ang kanilang kinakain at mas nagtitipid sila ng enerhiya. Kung patuloy natin silang stress sa pamamagitan ng ingay, mas lalo silang hindi kakagat. Maaaring nandoon lang sila sa ilalim, pero dahil sa stress at takot, wala silang ganang kumain. Ang pagiging tahimik ay hindi lang isang diskarte para makahuli. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa mga nilalang na ating hinuhuli. Huwag nating isipin na ang lahat ng ito ay para lang takutin tayo. Ang layunin nito ay para bigyan tayo ng bagong kaalaman at perspektibo. Ang pangingisda ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral. Ang mga bagay na akala natin ay tama noon ay maaaring mali pala ngayon dahil sa bagong teknolohiya at pag-unawa. Ang kaalaman tungkol sa epekto ng tunog ay isang malaking advantage. Sa susunod na ikaw ay nasa yelo, subukan mong i-apply ang mga natutunan mo. Maglakad ng dahan-dahan. I-handle ang iyong mga gamit ng may pag-iingat. Bigyan mo ng oras ang lugar para manumbalik sa normal pagkatapos mong magbutas. Tingnan mo kung may pagkakaiba. Bilang pangwakas na pag-iisip sa parting ito, isipin natin ang ating sarili bilang isang mangangaso, hindi lang isang mangingisda. Ang isang mahusay na mangangaso sa gubat ay hindi gumagawa ng ingay. Dahan-dahan siyang gumagalaw, pinapakiramdaman ang paligid, at nagiging bahagi ng kalikasan. Ganoon din dapat ang ating approach sa pangingisda sa yelo. Tayo ay mga mangangaso sa isang nagyayelong kapatagan. Ang ating biktima ay nasa ilalim lang ng ating mga paa at sila ay may pandinig na mas matalas pa kaysa sa atin. Ang pagiging isang silent predator sa ibabaw ng yelo ang maghihiwalay sa isang baguhan mula sa isang tunay na eksperto. Ito ang sikreto na hindi nakasulat sa mga libro, kundi natututunan sa pamamagitan ng pag-unawa sa kalikasan. Kaya, ano ang natutunan natin ngayon? Isang napakalaking aral. Hindi pala biro ang ingay na ginagawa natin sa ibabaw ng yelo. Ang akala nating tahimik na paglalakad ay parang isang malakas na lindol na pala para sa mga isda sa ilalim. Ang pinakamalaking mind-blown moment dito ay ito. Hindi mo kailangang sumigaw o magpatugtog para lang takutin ng isda. Ang bigat lang ng katawan mo at ang bawat mabigat na hakbang mo ay sapat na para itaboy sila palayo kahit nasa 20 metro ka pa. Mula ngayon, bago kayo tumakbo papunta sa pwesto nyo o ibagsak ang inyong mga gamit, isipin nyo muna. Baka sa pagmamadali nyo, kayo na mismo ang nagtataboy sa sarili ninyong huli. Salamat sa panonood, mga kahabi. Kung may natutunan kayo at nagbukas ito ng inyong isipan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang revelasyon sa mundo ng pangingisda. At ito ang huling tanong ko para sa inyo na gusto kong sagutin nyo sa comments. Pagkatapos nyo itong mapanood, babaguhin nyo ba ang paraan ng paglapit nyo sa butas ninyo sa yelo? Ano ang una ninyong babaguhin sa inyong routine? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli.